Face is brought to you by Ever Bilena, EB Naturals, Love and Body Works. Naginit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning sa lahat ng mga sausawera at sausawera sa buong mundo. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Okurayan, ready na rin ba? Ready na kami, Hans. Kayo dyan, kamusta? Kami rin siyang ready na. Sausawa na. Saan tayo? Face to face na! Gusto mo bang mag-isusultaran ng kaibigan? Pangayan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisita mo? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo. Face to face. Kamusta po, mga kapatid? Nako, ilang tulog na lamang po. At anniversary na natin. Kaya naman super excited na po ako. And I'm sure kayo rin po ay excited na rin. Kaya samahan niyo po kami araw-araw dahil mga totoong kwento po ng ating mga kapatid ang ihahatid po namin sa inyo na siyempre pa abay kapupulutan nating lahat ng aral. Pero bago ang lahat, hello po muna tayo sa ating mga sausawero at sausawera na wala po talagang patid na sumusubaybay sa atin through the internet. At narito ang kailang ilan sa mga opinion nila, reaksyon at mga suggestion. Ito galing kay Al Joyce Rusco Uganap. Hello po, Pambansang Kapitana. At sa iyo rin, Hans. At sa trio Tagapayo. Been working here in Japan for 5 years at walang uwian. Nakakamiss na dyan at nakakalungkot din dahil sa mga problema na nakikita namin sa show nyo. Pero salamat at handa ang face-to-face na tulungan sila. More power po sa inyong lahat at pag-uwi namin dyan next year, pupuntahan namin kayo at mag-ingat kayo lagi and God bless. Naku, maraming salamat po. At syempre, patuloy pa rin po ang pagdarasal natin para sa mga kababayan po natin na nandyan sa Japan. At sana rin nga po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ito naman po, galing kay Ruby Dayamonon. Sabi niya, Chang Ami, araw-araw mo na lang akong pinapaiyak. Pagkatapos ng trabaho ko, face-to-face agad ang pinapanood ko. Nakakawala kayo ng pagod sa mga trio Tagapayo. Nakakakuha ko ng magandang aral sa kanila. Maraming salamat. Kaya lahat ng mga kasamahan ko sa trabaho, inaabangan na rin kayo dahil ang kulit ko. Puro face-to-face ang nasa bibig ko. More power to your show and God bless all the staff ng F2F. Especially sa iyo, Chang Ami, my idol. Naku, maraming salamat po. Number 1 kayo dito sa Gifu, Japan. Naku, domo arigato gozaimasu talaga. Happy viewing din kay Annabelle Makahilig and family. At hello po sa mga taga-barangay San Agustin, sa Romblon at Barangay Carmen from Edgar Mortel. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po ulit sa mga napakagaganda at nakakataba talagang pusong mga comments at greetings po ninyo. Napakasarap ng feeling dahil kahit po through the internet ay napapanood po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya maraming salamat po. At sa lahat ng mga kapatid natin at mga kababayan po natin nagtatrabaho sa ibang bansa, kung kayo man po ay nasa Middle East, nasa Europa, nasa Japan, or nasa Hong Kong, mag-ingat po kayo palagi, ha? Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami, na lagi nagsasabing kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito naman talaga ang handa ring pumunta kahit saang lugar, makasama lang ang mga sausawero at sausawera natin. At ito ha, alam nyo ba? Padami na ng padami ang mga fans niya worldwide. Yan na nga ba ang sinasabi ko, ang leader ng mga sausawero at sausawera, si Hans Mortel!
Happy morning and happy anniversary! Naku, mag-1 year na kami! Yay! Naku, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Naku, dahil sa inyong pagmamahal, abay, 1 taon na po ang aming programa. At syempre, alam ko pong kaya marami ang nakatutok sa inyo araw-araw sa atin nga pong face-to-face ay dahil alam kong inaabangan nyo kung ano na naman ang ating mapupulot na aral mula sa Trio Tagapayo! Naku, eto pong tatlong ito talagang napaking dahilan ng tagumpay ng ating programa dahil kitang-kita po sa kanilang mga salita at kanilang mga kilos that they truly care for our guests. Unahin ko na po ang ating legal expert. Naku, Professor of Law mula po sa College of Law ng University of the East. Of course, the very gentlemanly Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa naman po nating tagapayo, eto, laging nakasmile. Nawari mo'y walang nagpapainit ng ulo niya. Talagang relax na relax. Ang ating pong Doctor of Psychology, the very ladylike. Oh, Dr. Camille Garcia. Ito naman pong ikatlo na napakamalumanay din pong magsalita at talagang ipinararamdam niya ang kanyang pagkikare sa kanyang mga nakakausap na bisita dito sa ating programa. Talagang ipinahahatid niya po na tayong lahat ay anak at mahal ng Panginoon. Ang ating pong spiritual advisor, Father Sunny Merida. Tatlo pa lang yan sa mga dahilan kung bakit 1-year-old na ang show na to. Abay, eto pa talaga ang nangungunang dahilan. Talagang siya ay minamahal nyo at itinuturing nyo lang ang inyong pambansang kapitana, siya ang Ami Perez. Mga kasawsawan, dalawang magkaibigan ngayon ay nagkakabanggaan dahil po sa issue ng pag-aalaga at bawian. Nagsusumamo po ang isa na sana ay ibalik na sa kanya ang batang inalagaan niya. At ang inireklamo niya, mismong nanay po ng bata. Bakit kaya nagkaganito? Alamin po natin ang ating pong face-to-face issue of the day. Iniwan ni Ana ang kanyang anak kay Luz Viminda para paalagaan ito at susustentuhan niya. Yung anak niya, pinapalagaan niya sa akin. Pero kako, tulungan mo naman akong suportahan ako dito sa pangailangan namin sa loob ng bahay kasi yung asawa ko nga may sakit. Sige, padadalang kita. Naghintay naman ako ng padala niya, wala naman dumadating. Kinuha niya ang bata sa akin ang hindi ko alam. Sa loob ng 1 taon nag-alaga ko sa anak niya, hindi niya wala siyang binigay sa akin kahit piso. Inalaga daw niya, bayaran ko. Kasi katwiran niya, naghirap daw siya. Mas naghirap ako, anak ko yan eh. Nung unang pasok ko doon, nagpapadala ako. Nung matagal-tagal na, hindi na ako na sinisweldohan. Kung ayaw mo ibigay sa akin yung anak mo, bayaran mo lahat na nagastos ko sa anak mo. Minda, bigay mo sa akin ang anak ko. Dahil anak ko yun. Sino ba ang mas may higit na karapatan sa bata? Alamin na natin ang kasagot. Hindi man daw po siya ang tunay na nanay, pero mas mabuti raw na sa kanya lumaki ang bata kaysa mapabayaan po ng sariling ina. Himutok din niya, ni wala man lang daw pasabi na babawiin na ang bata sa kanya. Ano ba ang pulot dulo ng kwentong ito? Alamin po natin kay Luz Viminda Torillo. Pasok! Magandang umaga po, Aling Luz. Ano po ba ang simula nitong kwento po ninyo? Sino po ba itong babaeng nag-iwan sa inyo ng bata? Si Ana po. Si Ana. Kaano-ano niyo po siya? Dati ko kung magkaibigan po kaming dalawa. Oo. Tapos? Tapos sabi niya, iwan daw niya sa akin yung anak niya, alagaan ko. Ilan taon po yung bata? 5 taon po. 5 taon. Ilan ba ang anak nitong si Ana? 2 po, may maliit pa ho yan. Okay. Nandun sa pangalawa niyang asawa. So, itong batang sinasabing iniiwan po sa inyo ay kanino daw pong anak? Sa una o sa pangalawa? Sa una po. Sa una. So, bakit hindi daw po dun sa asawa niya iiwan? Hiwalay na po sila ng asawa niya eh. Matagal Okay. na. So, dahil ikaw ang kaibigan niya,
Sa akin po niya iniwan ng bata. Okay. Ngayon po sabi ko, ba't ayaw mong iwan doon sa kamag-anak ng asawa mo? Sabi po niya, ayaw daw po tanggapin ng kamag-anak niya yung anak niya kasi matigas daw po ang ulo. Una sa lahat, Ate Luz, bakit kailangang iwan ni Ana yung bata? Kasi magtatrabaho daw po siya. Saan siya magtatrabaho? Cavite. Okay. Ano yung nangyaring nagkabawian? Kailan lang ito? Nung December 24, December 24, kinuha niya sa akin last bata. year? Okay. Hindi niya pinaalam. Nung iniwan ba niya yung bata, meron kayong kasunduan? Paano ang suporta? Paano ang gastusin? Kasi sabi ko po sa kanya, alagaan ko yung anak mo. Pero kailangan tulungan mo ako suportahan mo ako sa pangangailangan. Nagbigay ba siya ng suporta? Wala po siyang binigay sa akin. Wala siyang pinapadalang pera? Wala. Hindi siya nagbigay kahit piso. Ilang buwan o taon niya iniwan ng bata sa'yo? Isang taon. Iniwan Isang niya sa taon? akin. Oo po. Kinuha lang niya sa akin ng basta yung bata, hindi ko pa alam. Hindi nagpaalam sa'yo? Hindi po. Bakit? Nasaan ka nun nung kinuha niya yung bata? Nandun po ako sa kapatid ko, naglaba ako. Oo. Yung pag-uwi ko po sa bahay, wala nang bata. Sabi ng mga anak ko, Mama, kinuha na ni Ate Ana yung anak niya. Oo. Ngayon sabi ko po, gusto ko, ibalik niya sa akin yung bata. Bakit po ibabalik sa inyo? Kasi napapabayaan niya eh. Nakikita ko, Paano napapabayaan? nakikita ko sa kalsada niya pinapatulog. Minsan andungis-dungis ng bata. Oh. O tapos siya, andun siya, bingo ng bingo sa labas. Kita mo, nakita nga niya yan, nasa palengke, yung anak niya. Doon niya hinanap. Gaano katotoo na pag-alaman namin na parang sinasabi mo rin kay Ana, sinisingil mo siya sa mga nagastos mo? Hindi ko po siya sinisingil. Sabi ko sa kanya, Ana, tulungan mo naman ako. Yun lang sabi So ko sa tulong kanya. lang Tulong lang. ang hinihingi mo. Eh, yun Tapos, naman pala. Binulyawan pa niya ako. Siya ba ang galit? Sabi niya, ikaw ang kulit-kulit mo. Wala nga niya akong pera. Paano yun pagka pumapasok sa trabaho si Ana, kanino naiiwan ang bata? Wala na. Hindi rin siya nagtatrabaho na. Hindi na. Abay, Bingo mga na lang siya ng kapatid. bingo. Matapos nating marinig ang kwento ni Luz Biminda, oras na para mapakinggan natin ang kwento naman ng inireklamo na. Pabaya nga ba siyang ina? Wala nga ba siyang inaatupag kundi ang pagbibingo? Halika na at makipag face-to-face ka na sa amin, Ana Amante. Pasok! Sandali po. Anak ko yan, ba't ayaw mo sa akin ibigay? Bakit may karapat? May ano ka Anong karapatan mo nun? Mag-alaga ka lang, nagbibigay ako. Ano pong dahilan? Bakit ninyo iniwan ang bata kay Aling Luz? Magtatrabaho ako sa Cavite, sabi ko sa kanya, alagaan niya. Ay, anong gagawin? Hindi naman ako sinisweldohan ng amo ko. Totoo ho ba na kahit isang beses hindi kayo talaga Nagpadala ako sa nakapagbigay? kanya. 3 beses. Unang-unang padala ko sa kanya, 1,500. Pangalawa, Walang pinapadala 1,000. sa akin. Wala kang pinapadala. 3, Wala 500. kang Dahil pinapadala. dapat binibigyan, sinungaling. Sinungali ko, sinungali. Ang Wala kwento kang po ni pinapadala. Aling Ana kung Ay, bakit niya piso. iniwan ang kanyang anak kay Luz Biminda, malalaman po natin sabay-sabay. Kaya tutok lang dito po sa paborito ninyong talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Napag-alaman din ho namin na bukod sa bisyo ninyong bingo, umiinom pa rin daw po kayo. Minsan. Pagtalikuran, harapin mo, face to face. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, EB Natural. Back to Face to Face dito sa TV5. Matapos po iwan ni Ate Ana ang kanyang anak kay Luz Biminda at nangakong susustentuhan ay bigla na lang po siyang naglaho na parang bula at makaraan nga po ang 1 taon ay bigla na lang naman itong sumulpot at kinuha ang anak niya na hindi man lang nagpaalam kay Aling Luz. Bakit po hindi kayo nakapagpaalam? Kasi wala ho siya. Wala naman siya sa bahay niya. Nakita ko yung anak ko nasa kalsada, di kinuha ko, sumama naman sa akin. Eh, bala ko sana, kakausapin ko siya pag nakita ko. Eh, bigla siya nagalit, hindi ko na siya kinausap. Balikan lang po natin muna, Aling Ana,
Ito po anak ninyo na iniwan, ano po ang pangalan? Rodel, Rodel. Bakit hindi po ninyo siya iniwan dun sa asawa po ninyo? wala na. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko. Dito sa pangalawa, ilan po ang anak ninyo? Isa lang din. So dito po sa pangalawa, babae po yun, lalaki? Lalaki rin. Lalaki rin. Ano pong pangalan? Junior po yun. Oh, si Junior. Nasaan po si Junior? Nandun sa tatay niya. Nakikita niyo po ba yung anak niyong yon? Hindi ko na kailangan makita. Nasa ama na yun. Bakit hindi niyo kailangan makita? Nandiyan na yung isa ko Anak niyo po yun. Tinitingnan. Tig-isa na kaming anak eh. Ayun ang usapan namin. Tig-isa kami. Hindi ko kayang buhayin yun eh. Ay, yung kaya niya. So ito talagang wala na po kayong komunikasyon. Wala na po. Kailan po ninyo huling nakita si Junior? Mula nung pinanganak ko, 9 na buwan, naghiwalay na kami. Wala rin po kayong mga nakakausap na kamag-anakan nung pangalawang kinasama nyo? Wala, nasa probinsya. So balik po tayo dito sa panganay ninyong anak na si Rodel. Nakasama po ninyo ngayon. Gaano po katotoo, sabi ni Aling Luz, nakita daw po pakalat-kalat lamang doon. Tapos natagpuan nyo sa palengke, pinababayaan nyo daw po. Mula nung kinuha ninyo nung Disyembre. Hindi totoo yan. Inaalagaan ko yan. Siyempre, naglalabada ako. Naglilinis-linis ako sa kapitbahay. Ay natural, pinababayaan ko maglaro ng kalsada. Pero pag sa oras na makain ng tulog, hinahayaan po ninyo maglaro sa kalsada. Doon po ba ang laruan? Hindi naman ako talaga sa kalsada. Yung naglalaro lang ba sa labas? Siyempre may ginagawa ko, naglalabada, naglilinis sa mga kapitbahay, nagbinabayaran ako para may kainin kami. Pero ang anak po ninyo, liwanagin lang po natin, ay ilang taon? 6 ho. 6. So pag nagtatrabaho po kayo, kanino naiiwan ng bata? Dito po sa isa kong kaibigan, siya hinahabiling po ko ang rin. nag-aalaga. Oho. So noong araw po na iniwan po ninyo si Rodel kay Aling Luz, meron kayo naging kasunduan na magpapadala kayo. Sabi nyo kanina, nagpadala kayo ng pera. Nagpapadala ho ako. Kanino po ninyo pinadala noong mga Sa panahon kanila. na yun? Pero sabi ni Aling Luz, wala daw po siyang Hindi natanggap. po pwedeng wala. Kaya nga ako nagtrabaho Wala para kang sa pinapadala anak ko. sa akin na pera. Tapos sabihin niya wala. Wala kang pinapadala. Pwede ba yun? Simula na nung umalis ka. Kaya nga ako Hindi ka nagtrabaho umuwi, hindi mo para wala, hindi makapagpadala sulat. para sa anak ko. Tapos Ni sabi tawag niya sa wala. cellphone, wala ka man lang Ay saan ginawa. napunta? Kanino po ninyo pinadala ang pera? Sa, Nandun ka ba? ano, padalahan. Walang mukha mo. Nung nagkasakit na anak mo, hindi ka nagpadala ng pera. Kambili Ay ng natural, gamot. hindi na ako nagpapadala dahil wala na akong sweldo. Walang sweldo. Bakit po nangyaring wala Pero kayong may sweldo? walang sweldo. Hindi ako sinisweldohan na naging amo ko nung Hindi ka matagal pera na niya ako. walang sinisweldo. Ano eh, Meron ba papamasahe gano'n, ko. nangangamuhan ka, wala kang sahod? Oo. Paano tumagal kayo doon nang hindi kayo sinusweldohan? Ay tumagal ako dahil wala akong pamasahe pabalik. Tapos nung nagkataon na inutusan ako pamalengke, tinakas Parang ko. nagtataka ang mga sausawero at sausawera dyan sa pula sa sinasabi ni Aling Ana na nagtagal siya dun sa kanyang pinasukan na hindi siya pinapasweldo. Oo nga, Chang eh. Naku, kayo ba ay may gustong linawin kay Ate Ana? Ate Ana, baka naman inuubos mo lang sa pagbibingo yung pera, kaya hindi mo na naalala. Hindi naman. Natural, naglilibang tayo, pero hindi lahat inuubos. Ay, nako, Ate Ana, ang ibig sabihin kahit pulong nasa Cavite kayo, talagang medyo nagbibingo-bingo Hindi, kayo. wala akong sweldo. Sugal. Aling Ana, ano pong dahilan bakit kayo ay nagbibingo? Wala lang ho. Para Magkano makalimot po? sa problema. Para makalimot sa problema. Ano po ba ang problema ninyo? Malaki sa anak ko, kung paano kami mabubuhay ng ganyan. Ilang beses po kayo sa isang linggo maglaro? Madalang naman ho eh. Madalang. Sa isang buwan, 2 beses lang kasi Okay. naglalaba-laba ako. Nagdamagan ka sa bingguhan. Napag-alaman din ho namin na bukod sa bisyo ninyong bingo, umiinom pa rin daw po kayo. Minsan-minsan. Tumitikim lang naman, hindi na may madalas. Attorney Acosta, ito hindi naman po sa pag-ano para maging maliwanag lang para kay Aling Ana. Kung mapatunayan po yung sinasabing pinapabayaan niya ang bata, inuuna niya ang pagbibingo, inuuna niya pa ang pag-inom kesa sa kapakanan ng bata, pwede po bang kunin ng DSWD ang bata mula kay Aling Ana? Pwede yun, Tiangami, sapagkat
Yun nga yung sabi nga obligasyon ng ating Estado, yung Parents Patriae Doctrine. Na kapag ang isang magulang ay napatunayang walang kakayanan na arugahin, suportahan ang kanilang mga anak, ay obligasyon ngayon ng Estado na pansamantalang arugahin ito. May habol po ba itong si Aling Luz Fiminda sa lahat ng mga ginastos niya kay Rodel habang wala po si Aling Ana? Nasasad din yan, Tiangami, sa ating family code sa Article 206 at 207 na kapag ang isang tao ay nag-advance ng support sapagkat yun ay hindi na ibigay ng taong may obligasyon o pangsuportahan ng bata, ay merong karapatan yung nagbigay ng suporta upang siya ay ma-reimburse sa lahat ng mga naging gastusin bilang suporta. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Sa ating mga kasawsawan dito sa studio, narinig nyo na ang sama ng loob ng dalawang ina. Abay, ano ba ang opinion nila, Hans? Nako, narinig niyo ang tanong ni Chang. Nasa puti si Ate Luz na nagsasabi na sana daw ay hindi nilang kinuha sa kanya yung bata na iniwanan sa kanya ni Ate Ana. Kasi simula daw nang kinuha sa kanya, abay napabayaan na ito. Dahil itong totoong mami na hindi naman dinideny nga ni Ate Luz, sinasabing abay parang mas medyo nagiging abala sa pagbibingo. Alam ko ang simpatsya ng karamihan ay nasa batang 6 na taong gulang pa lamang. Pero dito sa dalawang panig, pula o puti, sino ba ang kinakatigan ninyo? Itaas sa mga placards na yan. Boto hands tayo. Go! Nako ha, mga sawsawero, ginugulat nyo ako. Ay nako, mas marami ako nakikitang puti. Hindi naman siguro ibig sabihin nito ay inaalisan ng karapatan si Ate Ana. Kasi hindi naman talaga natin maaalis yon. Siguro lang Ate Ana kaya mas maraming puti ngayon. Paalala lamang na dapat, since kinuha mo na ang iyong anak, siya sana ang iyong maging prioridad araw-araw. Yan ang resultant, boto hands. Mga kasawsawan, siya raw po ang saksi kung papaano inalagaan ni Aling Luz ang anak na iniwan ni Aling Ana at ginampanan na nga raw ni Ate Luz ang tungkulin ng isang tunay na ina sa bata. Tawagin natin ang kaibigan at kapitbahay ni Aling Luz, si Aling Imelda Diaz. Pasok! Aling Imelda, magandang umaga po. Sa palagay po ba ninyo, tama lang itong gustong mangyari ni Aling Luz na bawiin ulit ang bata mula kay Ana? Kasi, ma'am, yung bata niya napamahal na rin sa kanila dahil 1 taon na rin na inarugan niya ng batang yan. Oho. Nakita po ba ninyo na talagang inalagaan ng mabuti? Inalagaan din. Hindi din Aling napabayaan Luz? kahit 4 ang anak niyan. Diretsahang tanong po, Aling Imelda. Tama lang po ba na hindi na ibigay kay Ana ang bata? Ang ano lang niya, kung kukunin naman daw, sabi ni Luz Biminda, kung kukunin ni Ana yung bata, naghihingi siya ng panggastos ng pag-aruga ng anak niya sa loob ng 1 taon. Paano at ano-ano ang mga paghihirap po at pagmamalasakit ni ginawa ni Aling Luz sa batang ang iniwan ni Aling Ana? Malalaman po natin ang buong kwento ni Aling Imelda. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang Face to Face. Wala nang ginawa niya kung hindi manghingi ng pera. Pati kami binubulabog niyan eh. Sa katunayan sa akin, ang utang ko ng 500. Ako mismo nagbigay sa'yo ng 500. Tinatanggi mo? Face to face. Pagtaturan. Harapin mo. Face to face. Don't go back to Face dito sa TV5. Ang mga reklamo po kay Aling Ana, siya ay pabayang ina, lasengga, sugarol at walang malasakit sa kanyang anak. Ito po ang mga salitang binitawan ni Aling Luz laban nga sa kanyang kaibigan na si Ana dahil matapos pong iwan sa kanya ang bata ng higit 1 taon, walang sustento.
Naniniwala po ba kayo, Aling Imelda? Naniniwala po ako dahil kapitbahay ko lang ito. Walang dumating, simula nang umalis, walang dumating kahit 5 sentamos sa pera. Ang sabi po ni Ana ay nagpadala daw siya. Wala. Una, 1.5. Wala may dumating na pera sa amin. Kay katabi ko lang ang bahay nito. Oho. Wala may dumating na kahit man lang sulat. Wala. Ayaw niyang pumunta nung nagkasakit anak niyan, tinawagan ko yan. Sabi ko, Ana, may sakit anak mo. Puntahan mo naman dito. Ayaw niyang pumunta. Hindi niya pinupuntahan. Oh. Akong nagpagod sa anak mo, nag-alaga. O nagpagod ka lang. Sino ba ang anak Siyempre niya napagod din. Bilang anak na rin ang pag-alaga niya sa anak mo. Nagpuyat ako sa anak mo nung may sakit yan. Wala kang gamot na ibigay. Iba naman yun. Oh. Siya na nga ho ang nagmalasakit sa anak ninyong iniwan ninyong parang tuta. Sinungaling yan eh. Anong Sabihin sinungaling? na, hindi ako nagpapadala. Sinungaling. Ikaw ang sinungaling. So saan nga napunta ang perang pinadala? Wala. Pwede ba naman ako magbingo ang padala? Ni minsan, Aling Imelda, hindi po ninyo nakitang pumunta itong si Luz sa lugar kung saan Wala, hindi dumating siya hinuhulog doon. yung pera? Dumating lang siya nung kinuha ang bata nung December bago mag-ipon-ipon magpasko. Yun. So nandun po kayo nung Opo, kinuha ni doon. Ana ang Wala bata? ito, naglalabada. Okay. Ano pong sinabi niyo kay Ana nung kinukuha yung bata na? Hindi ko lang, tinignan ko lang siya kasi naniman siya. Walang Wala akong tao pakialam doon. Yung mga Ang asawa anak niya lang niya, doon kaya may ako sakit. kinuha anak ko yun eh. Ba't hindi ko kukunin? Basta salamat din ako, inaalagaan niya. Kaso ang problema, ayaw nga niya ibigay. Ibibigay niya, pero bakit Kay hindi Sidaw mo paalam sa pinapabaya? kanya? Siyempre, sakit Ay, din anak siya ko dahil yun siya eh. nag-alaga. Wala kang paalam Naunawaan sa naman kanya. po namin, Aling Ana, na kayo po ang ina. Nanay ka nga. Kayo po ang nagpakahirap na ipanganak siya. Pero ang sabi lang po yata ni Aling Luz, ang sa kanya lang, nung araw na kinuha nyo, sana po'y nagpaalam din Paalam kayo ng mo man. anak ayos. Sana ako nagalit siya, di hindi ko na lang paalam. Dapat hinintay mo ako sa bahay. Nung kinuha mo ng bata. Kasi isang taon po ninyo iniwan ang anak ninyo doon. Siguro naman din, marapat lang na kunin ninyo sa tamang pamamaraan yung bata na kayo ay nagpaalam at nagpasalamat man lang sana. Papasalamat nga sana ako, wala siya. Sabi ko, ibabalik ko. Ngayon, nagalit ka agad siya. Paano ako magagalit sa'yo eh? Kinuha mo nga sa akin ng bata, hindi ko nga alam eh. Tapos sabi mo, Pwede bang hindi ko alam? kapal mo ka Ay, mo. kinuha ko na. Nasa akin na nga, alam mo eh. Sa palagay po ba Makikipag-usap ninyo, ako sa'yo, Aling ayaw mo. Imelda, ngayong na kay Ana na ang bata, mas maayos po ang katayuan ng bata? Hindi po, kay marunong na magmura sa kanyang bata. Marunong magbura. Talaga naman marunong magbura sa inyo yun eh. Pero dito hindi. Anong hindi? Anong hindi? Ba't alam mo? Wala kang makita sa kanya. Sa'yo lang natuto Babastusan magbura ang yun. salita eh. Kasi nasa kalsada ka lagi. Dumi-dumi na rin ang kinuha ko sa'yo. Nasa kalsada eh. Nasa kalsada. Wala ka. Sasabihin mo, inalagaan mo. Wala Eh, kinuha ka. ko sa kalsada, wala ka. Ay! Oh. So ang sinasabi po ninyo, napabayaan din ni Aling Luz? Sa kalsada ko rin kinuha eh. Doktora Camille, hindi na po bago ang ganitong kwento na naririnig natin na nagagawa o natitiis ng isang ina na iwan ang kanyang anak. Bakit ho ba kaya? Dahil ba sa kahirapan ng buhay? Sa dami ng problema? At siya, isa na sa mga nagiging dahilan yung sabihin nating kahirapan. At the same time, makikita mo rin dito na kumisan, yung pinagbubuntis pa lang, nandun na yung tinatawag nating rejection. Talagang ayaw nila talaga, pero sa kadahilan ng kailangang ituloy itong pregnancy na to, pagkaluwal ng batang yun, yung iba talaga gumagawa ng paraan na naghahanap kaagad ng surrogate parent na tinatawag na sasabihin, sa iyo na lang tong batang ito. At the same time, kung sa ganitong kalagayan ni Aling Ana, na nagkaroon na siya ng anak na iba, tapos nandun din sa kanyang asawa, tapos sinabi niya na pinaghatian din, makikita mo dito na talagang merong tinatawag nating yung may pagka-irresponsable. So siya mismo ay talagang mahihirapan din sa sitwasyon na mag-aalaga siya ng anak niya na after a year, tsaka lang niya sasabihin at kinukumbinsin niya yung sarili niya na magiging responsable akong ina. Yun pong sinasabi ni Ate Luz na dun sa loob ng 1 taon na siya ang nag-alaga, kasama niya sa bahay ang bata.
Sinasabi niya talaga na napamahal na sa kanya ang bata. Masasabi ba ang tunay na pagmamahal yung nadaman na yon ni Ate Luz? Or di naman kaya, hindi sa pag-aano, Ate Luz, ha? Ito'y katanungan lamang. Baka naman parang ninegosyo ni Ate Luz yung bata para din meron siyang makuhang pera mula kay Ate Ana? Kasi ang pinapakita dito ay parang pinaalagaan ni Ate Ana kay Luz, ano? Sa ganung pagkakataon, nagkakaroon ng tayong tinatawag na attachment. So yung attachment na yon, maaring talagang magpakita ng pagmamahal, pero hindi ibig sabihin yung pagmamahal na ibibigay mo ay katulad ng sa isang ina. Dahil kasi, tandaan mo, hindi mo naman talaga anak yan. Meron kang 4 na anak. So mas i-consider mo na inaalagaan mo to for the sake na talagang ito ay isang bata na dapat buhayin at maging maayos. At ikaw bilang isang ina rin, alam mo na may responsibilidad ka rin na arugain itong batang ito. Kung talagang sa tingin niya na wala siyang kakayahan, dapat gumawa siya ng paraan na talagang hindi na siya nag-ako ng responsibilidad na yon. Pero the mere fact na inako niya yon, dapat inisip din niya na sana hindi na siya naningil. Oo. Dahil kasi kung mahal mo yung bata at talagang may malasakit at may malasakit ka, wala itong ganito na hindi na para bilangin pa. Ito yung ginasta ko, ito yung ano. Tapos kailangan, siguro ang maganda dito, yung ginawa sanang maayos na gesture ni Aling Ana na talagang nagpakumbaba siya, na sinabi niya na sana naintindihan niyo ako, wala naman akong kinita, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa niyo. At the same time, yung sinabi na nagkasakit yung bata, dapat yun pa lang nagpakita na siya na gumawa siya ng paraan na umuwi siya dito at nakita yung bata. Dahil paano kung may nangyari doon sa bata, sisisihin niya si Aling Luz Biminda. Form of negligence yun. Nako, maraming salamat, Dr. Camille. At syempre pa, ang nakakalungkot na naman dito, ang biktima na naman po ng problemang ito ay ang walang kamuang-muang na bata. At nandahil nga po sa nangyaring pagkuha ni Ate Ana sa kanyang anak, hindi na daw po tinatantanan ni Luz Biminda ng pagpunta doon o paghaharas sa kaibigan niya na makuhang bata. Ang testigo naman sa sinasabing ginagawa na yon ni Aling Luz, tawagin na po natin, si Rebecca Anave. Pasok! Aling Rebecca, bakit po ninyo nasabi? O bakit? Bakit po ninyo sinabing mukhang pera o mukhang salapi si Luz Biminda? Wala nang ginawa niya kung hindi manghingi ng pera. Pati kami binubulabog niyan eh. Sa katunayan sa akin, ang utang ko ng 500. Ako mismo nagbigay sa'yo ng 500. Tinatanggi mo? Bakit nagbigay pa ng 500? Kailan ako? Inutang niya sa akin yun. Kapal ng mukha mo. Ikaw ang makapal ng mukha. Ginagawa mo negosyo yung bata. Hindi ka nagpunta sa bahay. Sinasabi mo alaga mo yung bata? Ha? Ang galing ng ugali ng bata. Mula na kinuha ng nanay sa iyo ang bata. Noong December. Basta namin kung kakapasakan ng bata. Sandali lang. Bakit kaya nasabi ni Aling Rebecca na mukhang salapi itong si Aling Luz? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng Face to Face. Diyan lang kayo. Na siya ang nag-offer, na siya ang gustong mag-alaga sa bata. Hindi naman sa'yo yung pinagdagdagan ng bata. Okay, sandali. Liwanagin lang natin. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve 5, Kasama po natin ngayon, mga kapatid, si Rebecca, na kaibigan po ni Aling Ana, na nagsasabing siya mismo nagbigay ng 500 kay Luz Biminda. Ikaw ang makapal na mukha. Bakit po ninyo nasabing mukhang pera si Aling Luz, Aling Rebecca? Kasi pati kami nabubulabog na yan kahit gabi kinakalabog kami para maghingi ng pera dito sa nanay ng bata. Doon, sa lugar namin. Ay, naku po. Wala. Hindi ko alam ang bahay. Sino po ang Hindi mo alam kung bakit Aling Rebecca? Talaga, hindi mo Aling alam. Rebecca? Aling Rebecca, sino po ang nagbigay ng 500 kay Aling Luz? Ako mismo naghatid sa kanya kasi inutang sa akin nito. Hanggang ngayon, hindi pa nga ako nababayaran nito eh. Ngayon, ibinigay ko sa kanya bago... Mismong kay Aling Luz po ninyo inabot? Ngayon, tinatanggi niya. Kaya kanina pa ako nagigigil sa'yo. Sinungaling ka! Paano? Wala kang binibigay sa amin! Kahit piso!
Ginakaya-kayanan mo lang yung bata ko, Winnie. Wala kang binibigay. Bahay nila. Hindi ka nag- Totoo ba yun, Aling Luz? Binigyan kayo ng 500. Mamatay man lahat ng pamilya ko. Walang binibigay kahit piso yan. Walang binibigay yan. Mukha ka sa laki! Walang binibigay. Mamatay Aling Rebecca, ang sabi po ni Aling Luz din, nung kinuha ni Aling Ana ang bata, doon natuto magmura, napabayaan sa kalsada. At hindi kinuha sa bahay niya. Sa kalsada nito, kinuha ang anak niya pakalat-kalat. Ang gusto kong malaman, Aling Rebecca, ano po ba yung nakita ninyong sinasabi ninyo na ginugulo ni Aling Luz Biminda, hinaharas itong si Aling Ana tungkol nga dun sa pera para sa bata? Tungkol sa pera. Kasi ito, wala talaga itong bahay. Saan po? Sa akin lang ito nakatira. Okay. Ngayon, pagka wala itong maibigay sa kanya, pumupunta siya sa bahay. Sinasabi niya, hindi niya alam kung saan kayo nakatira. Sinungaling yan eh. Hindi ko Masyado naman sinungaling, huwag ka magsisinungaling. Ilang beses na po siyang nakapunta sa bahay ninyo? Maraming beses na. Bakit po siya nagpunta doon? Para hingin siya ng pera. Ay, ang kaso, ang pakiusap naman ito minsan, wala ako ngayon may bibigay kasi wala akong trabaho. Ang tanong ko rin, Aling Rebecca, matagal na po ba kayong magkaibigan ni Aling Ana? Matagal na po. O bakit hindi po sa inyo iniwan ng bata? Hindi ko rin po kaya alagaan kasi marami din po akong apo. May mga apo kayo. Hindi ko kaya alagaan yung anak niya. Okay. Tsaka isa pa, siya ang nag-offer na siya ang gustong mag-alaga sa bata. Siya mismo nagsabi na, ako mag-alaga ng anak mo. Kung gusto mo magtrabaho, dito sa akin anak mo. Kaya pag-aan yan, basta sagutin mo ang gastusin namin sa loob ng bahay namin. Yun ang sabi mo. Alin ang sinasabi mo na? Disiplinado mo ang bata. Talaga naman Alin ba yung mga tinuro mo? Ang tawagin ito ng ate. Ang murahin ito. Sino po ang nagturo nun? Ay siya, dahil siya nag-alaga. Aling Luz, ito po mahalagang katanungan ito. Nung isang taon po ba na nandun sa inyo ang bata, siniraan niyo po ba ang nanay? Hindi. Wala po yan. Wala akong kinikita Walang sa sinabi mga ito. kapitbahay na paninira dyan sa nanay niya. Wala. Abay Hans, tingnan nga natin kung nagbago ang opinyon at pananaw ng ating mga kasausawan sa studio matapos silang marinig ang naging kwento ni Aling Rebecca. Narinig na natin ang buong kwento, mas marami pa tayong narinig na detalye. Nako, parto ng ating botohan sa mga sausawero at sausawera. Pula ba kayo o puti? Go! Okay. As usual, ginulat nyo na naman ako, mga kapatid. Ang ina-expect ko kasi, pagkatapos na marinig natin si Ate Rebecca, ay medyo maiibangin yung opinion. Pero parang, lagstart ng kanyang offer. Yan ang resulta ng ating botohans. Maraming salamat sa mga sausawero at sausawera natin. Abay ako, nagulat din sa naging botohans ninyo. Mga kapatid, dalawang magkaibigan po ang nagkasira dahil sa parang bola po nilang pinag-aagawan ang isang musmos. Ang tanong, sino nga ba ang mas higit na may karapatan po sa bata? Narinig na natin ang bawat panig at sa pagkakataong pong ito, wala tayo pong pinapanigan o hinuhusgahan. Ang layunin po namin ay mapaliwanagan po sila sa kanilang problema at hanggat maaari po, nais namin na maayos po ang kanilang gusot. Kasama siyempre pa ang ating pong mahal na trio tagapayo para sa isang counseling. Kukunin, gusto mong kunin ay wala kang karapatan doon. Legally, ha? Wala po. Oo, dahil... Kailan nila niya kung kahit pa paano nagastos? Yun lang. Okay. Oo. Mukhang hindi ka panipaniwala po na hindi nyo kayang bayaran samantalang may pambisyo kayo eh. Ilan taon na ba kayo? Ilan taon kayo? Attorney, ang bingo naman namin doon, parang libangan lang ko. Kahit na, narinig mo si Tiangami. Medyo balikta rin nyo. Ang libangan nyo ngayon, isipin nyo maging libangan ay kung paano may balik yung 2,000 para ma-inspire kayo. At saka yung pag-aaruga mo sa anak mo. Yan ang maging libangan mo sana. Sa aming pong mga panauhin ngayong umagang ito, malaking bagay po para sa amin yung naging counseling ninyo kasama po ng trio tagapayo. Bakit po? Dahil hangad talaga namin na maliwanagan po kayo sa problemang pinagdadaanan ninyo at kung merong dapat itama,
Sana matama pa, kung dapat merong iayos, sana'y maayos pa rin. Meron po munang mensaheng nais iwan sa inyo ang ating mahal na tagapayo. Simulan ko po kay Attorney Acosta. Halingana, tamang meron kang pinagbabasehang legal sa pagkuha sa iyong anak upang ito ay arugahin mong muli. Ngunit tandaan mo, Ana, na ang obligasyon upang palakihin, arugahin ang ating mga anak, ito'y napaka-critical na obligasyon ng isang magulang. Bagaman kanina ay parang nakikita ko na may pagkukulang ka, sana'y maituwid mo at mapagpunan mo yung pagkukulang mo sa iyong anak. Tama na yung pagbibingo pa, tama na yung bisyong yon na sinasabi mo'y libangan mo. Gaya ng sinabi ko kanina, maging libangan mo na yung kasunduan nyo kanina ni Aling Luz Biminda na sabi mo naman ay gusto mo namang bayaran siya o suklihan siya, bagaman hindi sapat yun para sa akin yung 2,000 sa loob ng 1 taon. Ngunit palibasa iyan ang napagkasunduan nyo, ay sana igalang mo, respetuhin mo at gawin mo. Kay Aling Luz Biminda, una ay hinahangaan kita sapagkat sabi mo nga inaruga mo ng walang kondisyones itong si Rodel. Ngayon kung humihingi ka man ng konting sabi nga'y halaga, ay hindi nadidiminis yung aking pagrespeto sa iyo tungkol doon sapagkat karapatan mo rin yon. Marami pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? 7 letter B lang ang dapat nating tandaan. Kung paano tayo talagang sabihin natin magkakaroon ng magandang relasyon sa ating mag-anak at sa ating magiging future na bata or sanggol. Una-una po, yung the mere fact na yung tinatawag nating birth ay tinatawag na nating napakahalaga at hindi nyo pinabayaan at hindi nyo pina-abort ang batang ito. Pangalawa, pag isinilang nyo ang isang bata at nayakap niya siya, nandun na po ang tinatawag nating B na bonding. Pangatlo, alam ko na marami pong nag-advocate nito, yung breastfeeding po. Number 4, meron po tayong tinatawag na baby wearing. Yung pong, kung nakikita nyo ngayon, ang sikat po na mga tinatawag natin na mga baby sling or yung mga baby carrier na napapansin nyo, binubuhat ang bata, hindi ho sa ganon. Hindi na ho, yung nandito na mas dikit sa ina, yung parang nakala nyo talagang nakaano, napakahalaga po yun. And then we have yung bedding. Ibig sabihin, imbis ho na ilagay nyo sa crib ang isang bata, mas mainam po nakatabi nyo siya sa pagtulog. At the same time, meron po tayong tinatawag nating yung belief in the language ng bata. Alam niyo, ang bata, napakadali pong matuto. Napaka-receptive niyan. Isang araw nilang ituro ang isang bagay na pagmumura. Naku, parang lifetime na hong matatandaan kung ano yung mura. And lastly, kailangan po natin ng balanse. Ito ang kayo ay maging responsableng ina rin. Sana maintindihan niyo po na kung hindi man niyo makita yung anak niyo na ibinigay niyo sa inyong pangalawang kinakasama, ay mapabuti naman po si Rodel sa inyong mga kamay bilang isang ina. Yun lang po. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? Parang naluha ka ngayon, Aling Ana. Siguro naalala mo yung anak mong wala sa iyong piling ngayon. Totoo, naunawaan kita kung bakit mo binalikan si Rodel at kinuha mo ng walang paalam kay Luz. Dahil hindi mo talaga matitiis ang iyong mga anak. Nasa kamay mo ang tungkulin at responsibilidad upang hubugin si Rodel ayon sa ating Panginoon. Kaya ang unang obligasyon mo bilang libangan sa buhay mo, hindi na yung pagbibinggo o pagbibisyo. At ikaw naman, Los, ituring mo na isang bunga o prutas ng mabuting gawa ang pag-aaruga mo at pagpapalaki mo kay Rodel sa 1 taon na nasa iyo. Dahil po ang taong gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa,
ibabalik ng Panginoon yun, siksik, liglig at pag-uumapaw pa. Marami pong salamat, Reverend Sunny Merida. Ate Ana, ang sa amin po, hindi namin kayo hinuhusgahan sa pagiging ina ninyo. Bagkus po, itong naging problema ninyo, sana po ay naliwanagan kayo habang may oras pa na pwede pa hong ayusin ang mga oras at panahon na hindi po ninyo nakasama si Rodel. At nasabi na rin nga po ni attorney na ang napagkasunduan ay bayaran po yung 2,000 na sinasabing nagastos ni Ate Luz sa pag-uuspital nung panahon na nagkasakit si Rodel. Kaya po ba ninyong hulug-hulugan yun? Oo, linggo-linggo hulugan ko sa kanya. Nang magkano po, para malinaw? Kahit magkano, kung magkano lang iabot ko. Sana po, paalala lang din. Meron po sana kayong notebook, ilalagay nyo doon yung halaga ng ibinigay nyo. Ilagay nyo rin po ang petsa. Papirmahan ninyo kay Luz kung natanggap niya ang pera. Ate Luz, maraming salamat sa ginawa mong pag-alaga kay Rodel sa 1 taon. Ang tanong ko na lamang ay kaya pa bang mabalik ang pagkakaibigan ninyong dalawa? Putulin na lang po namin pagkakaibigan namin na dalawa. Ayaw po. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga niya. Pero sabi mo, ba't ako hingin tawad? Salamat na lang sa pag-aalaga niya sa anak ko. Aling Imelda, meron po kayong sinasabi na payo? Sa akin, tama na magbati na sila para matapos. Kayo po, Aling Rebecca? Okay lang sa akin. Total, dati naman sila magkaibigan. Maganda nga yun eh. Nagpapasalamat din naman kasi Ate Luz, si Ate Ana, sa ginawa mong pagtulong talaga sa kanyang anak. At bigyan din natin ng pagkakataon si Ate Ana na ayusin ang kanyang buhay kasama si Rodel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amina na po tayo mga kapatid, ano nga ba ang ating natutunan sa ating pong issue na naman ngayong araw na ito? Masakit man pakinggan pero hindi po lahat ay mapalad na nagkaroon ng anak at maging isang ina. Masaya po ang maging isang ina, wala pong katumbas ang kaligayahan dahil alam mong may rason ka para mabuhay sa mundo. Hindi kayang pantayan ng ninuman ang sakripisyong dinaranas ng isang ina sa kagustuhang mapabuti ang kalagayan ng kanyang supling. Anumang bagay, gagawin para lamang maipadama ang tunay na pagmamahal na walang katumbas. Mahirap po maging isang ina dahil kailangan mong isakripisyo ang sarili mo, ang oras mo, at minsan kailangan mong isuko ang lahat-lahat para mapagtuunan mo ng pansin ang mga anak mo. At kung minsan, kailangang ipagpalit mo ang sarili mong kalayaan kapalit ng pagtataguyod sa maayos na buhay ng anak mo. Kaya sana po ay pahalagahan natin ang tungkulin po natin bilang ina sa ating pong mga anak dahil tayo po ang huhubog sa kanila at kung papaano po sila maging isang mabuting tao. Maraming salamat po at sinamahan niyo na naman kami ng isang oras sa aming pong programa. Thank you din siyempre sa aking co-host na si Hansel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo, ang mga naging sausawero at sausawera po natin sa studio. Siyempre, higit sa lahat sa ating pong bisitang nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Thank you rin po sa pagsama nyo sa amin ngayong umaga mga kapatid. Anumang problema po ang gumugulo sa inyo, ilapit nyo lamang po yan dito sa amin at handa po kaming pakinggan at tulungan po kayo. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami. Laging nagpapaalala, ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Isang
kasama ng iba ang kinalantari. Inakit mo si Richard. Parang gano'n na nga po. Ano na-accomplish mo? Okay naman po. Gusto ko rin po naman matikman si Richard eh. At isang kinakapatid ng kinakasama ang niyari. Bakit? Ano bang kasalanan mo kay Richard? Malaki po. Ilang beses na may nangyari sa inyo ni Emerson? 5 po. Sino daw kaya ang tunay na malandi? Sa sarili mo, hindi ka naawa? Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Lunes, bago ang balitaang tapat sa tanghaling waging-wagi ng TV5.